Habang nasa kotse lang sila at nasa biyahe ay tahimik lang si Stella. Dahil doon ay nababahala si Maximus at kanina pa tanong ng tanong kung ayos lang ba to. Pati na rin si Arabella, Rowan at Lance ay nagtataka sa kanya. Lalo na't nahilo ito kanina. Wala namang kahit na ano nang naalala pa si Stella, kaya hindi niya masigurado kung tamang hinala niya. Ngunit malakas talaga ang kanyang pakiramdam. Tsaka na lang niya sasabihin sa mga ito kapag nakausap na nila ang traidor sa kumpanya nila Maximus. Nang makarating sila sa hideout ay si Jomari kagad ang sumalubong sa kanila at sinabi ang nangyaring gulo. Mayroon palang nakapasok na traidor at pinakawalan si Elliot. Yun nga lang hindi pa nila alam kung sinong traidor na yun. Si Johanna naman ay siyang naiwan na bantay sa matandang lalaking traidor at nang makitang magulang ay agad na tumakbo sa mga ito at niyakap sila. Si Arabella ang lumapit sa matandang nakayuko ngayon at may ilan ng sugat dahil sa pagsuntok ng tauhan ni Maximus dito. Pinipilit nila itong paaminin kanina habang wala pang mga ito ngunit ayaw talaga nitong umamin. "Sino nagpadala sa'yo nito?" Sigaw ni Arabella sa matanda at hinawakan pang buhok nito. Upang itingala siya ngunit hindi ito nagsalita. Napatingin naman si Stella doon. Gusto niya itong lapitan ngunit merong pumipigil sa kanya sa hindi malamang dahilan. Hanggang si Maximus na lang ang naglakad papalapit sa matanda na hinayaan naman nila. Masama ang tingin na lalaki dito, tila handa na siyang kalabitin ng baril na nasa kanyang likuran ngayon. Hindi niya ito mapapatawad sa kasalanang pagbebenta nito sa kumpanya nila na muntik nang ikapahamak ng lahat ng naruroon. Kung sino man ang boss mo, hindi kami natatakot sa kanya. Siyang dapat matakot sa amin dahil papatayin namin siya. Halos lumabas na ang litid ni Maximus sa kanyang leeg dahil sa sobrang galit na nararamdaman. Hindi lang siya, lahat sila na naruroon. Tila isang malaking threat ang matanda sa kanilang mga mata. Ngunit nagulat sila nang bigla na lamang tumawa ito hanggang lumakas ang tawa na yun na pumalibot sa apat na sulok na silid na kilalagyan nila. Naalarma si Stella sa pagtawa ng matanda kung kaya inilagay niyang anak sa likuran upang protektahan to. "Nasisiraan na yan," sigaw ni Jomari sa kanila. "Ang akala ko pa naman matinukang tao. Siguradong disappointed din sa'yo si Daddy." Biglang huminto sa pagtawang matanda dahil sa sinabi niya ni Arabella at tumingin dito. "Ako? Ang disappointed sa daddy niyo? Kaya dapat lang talagang mamatay na kayong lahat?" Nababahala sila sa sinabi ng matanda na siyang ikinahigpit lalo ng kapit ni Stella sa kamay ng anak na nasa likod niya. "Anong ibig mo sabihin?" Hindi napigilan ni Stella na sumigaw. Napatingin sa kanyang matanda dahil doon. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito." Sigaw nito na kaagad ikinasuntok ni Maximus sa pisngi nito ngunit tumawa lang muli ang matanda na tila isang baliw. "Nagpapasalamat pa ako sa iyo, babae. Nagawa ko ng utos sa akin, makakasama ko na rin sa wakas ang anak ko." "Anak?" Takang tanong ni Arabella at napaisip. Patay na anak niya. Ngunit napatingin sila kay Lance na sumigaw to. "A year ago namatay ito. I-check niyong katawan niya." Mabilis na kumilos sa mga naroon dahil sa sinabi ni Lance. Si Stella naman ay kagad na umatras dahil nagkakagulo ng paligid. Nang alisin nila ang damit ng matanda ay nakita nilang malaking vest at nagpapanggap lang pala ito mataba. At nasa ilalim nun ang bagay na hindi nila inaasahan. Bomba! Mas lalo nagkagulo ang mga ito dahil sa nangyayari. Si Maximus ay kagad nang lumapit sa mag-ina para protektahan ito. Ang matandang nakakabit ng bomb sa katawan niya ay tawa ng tawa. "Akala niyo na-defuse niyo na ang bomba? Ako ang totoong bomba!" Sigaw nito sa kanila. "Rowan!" Kagad na tawag ni Arabella sa kanyang nobyo dahil ito lang ang mas advanced na kakayanan sa kanila para i-defuse ito. "Wala na kayong oras!" Sigaw ng matanda sa kanila dahil 1 minuto na lang ito. "Mamamatay na tayong. Mauna ka!" Hindi pinatapos ni Arabella ang sasabihin ng matanda dahil kagad niya itong binaril sa ulo na siyang ikinamatay nito. Tinakpan ni Stella ang mata ng anak para hindi niya na yun makita. Malakas na ang tunog ng bomba na mabilis lumilipas ang segundo. Napapikit ng mariin si Stella habang yakap ang anak na si Johanna dahil sa takot na mapahamak ito.
Si Maximus naman itiwala kay Rowan at tinaalo ang babae. Hindi naman nagkamali ng inakala si Maximus at 5 segundo bago sumabog ang bomba ay tumigil na ito sa pagtunog at kusang huminto. Tila nakahinga ng maluwag ang mga ito dahil sa nangyari. Ligtas na sila at walang napahamak sa kanila. Matapos ang muntik ng pagsabog ng bomba sa hideout nila Maximus, ay nagpa siyang mga ito na umuwi na lamang at sabihin sa magulang nito ang nangyari. Doon na rin nila napagpasyang pag-usapan ang tungkol sa nalalapit na labanan nila sa pagitan ng pamilya nila Perlita. Maximus! Masayang bati ng kanyang ina dito nang makarating sila sa bahay. Nasa kusina mga ito't naghahanda ng dinner dahil na rin tumawag si Lance kay Cynthia. Kamusta kayo? Kamusta ang meeting with the board? Tanong niya sa anak na ikinangiti ni Maximus dito. Okay na mommy, meron tumulong sa amin ni Stella. Talaga? Sino? Pagkatanong ni Aramina ng bagay na yun ay gumilit si Maximus para makita ng ina ang taong tinutukoy niya. Dumapo ang mata ni Aramina sa kanyang anak na babae na matagal na niyang hindi nakikita. Sa TV niya na ito nakita noong nakarang buwan, hindi niya akalain na makikita niya ito ngayon. Si Arabella naman ay hindi na napigilan ang pagtulo ng luha niya nang makitang ina. Ang buong akala niya wala na ito. Hindi na nila muling makikita pa. Isama mo pa na ang laki ng tinanda nito doon sa huling kita niya dito, iya't ganun pa rin naman to. Mommy, mahinang tawag ni Arabella dito at hindi na napigilan ang sarili at tumakbo palapit yakap sa ina. Sinalubong naman siya ni Aramina ng isang mahigpit at mainit na yakap. Hindi makapaniwala si Arabella na yakap-yakap na niya ngayon ang ina. Ramdam na niya ang init ng yakap nito at ang tibok ng puso niya at ang paghinga nito sa kanyang leeg. Arabella, anak, buong akala ko hindi na kita makikita. Noong malaman kong wala ka na para gumuhong mundo ko. Ang huling alaala na meron ako'y maliit ka pa at inaantay mo paglabas ng kapatid mo. Mas lalong naiyak si Arabella at hindi na makapagsalita dahil sa tuwang nararamdaman niya. Ang kasama nila doon ay naluha na rin dahil sa tagpong kanilang nakikita. Sakto naman na dumating na si Arturo mula sa itaas kasamang kanyang nurse. Binihisan kasi ito ng nurse niya dahil na rin umaatake ang sakit nito kanina. Anong nangyayari dito? Bakit nagiiyakan kayo? Tanong ni Arturo sa kanila. Ni kinalingon namang ito sa kanya. Si Arabella naman ay natigilan nang makitang ama. Nakasakay ito ngayon sa wheelchair habang tulak ng nurse nito. Aware siya sa sakit ng kanyang ama, kaya nga nang malaman niya ang tungkol doon, gustong-gusto niya itong lapitan at kausapin. Ngunit hindi niya alam kung paano. Ay hindi niya magawa-gawa. Isama mo pa na nasa mission siya, na mga oras na yun kaya hindi niya alam kung paano yun gagawin. Baka iwan niya lang din ito at umiyak pang daddy niya kung sakali. Puntahan mong daddy mo anak, matagal ka na niyang hinihintay. Napalingon sandali si Arabella sa kanyang ina dahil sa sinabi nito. Marahan siya nitong itinulak papunta sa ama kaya wala siyang nagawa kung hindi maglakad papalapit dito. Magkatitigan lang silang dalawa habang naglalakad siya papalapit dito. Ang nagtatakang mukha nito napalitan ng blangkong mukha. Ngunit kita niyang pamumula ng mata nito. Maalala kaya ni Papa? Alaalang tanong ni Cynthia kay Aramina na lumapit sa ina nang umalis doon ng ate Arabella niya. Siyempre naman anak, naalala nga niya ako ng ate Arabella mo pa kaya. Napangiti si Cynthia dahil sa sinabi ng ina't niyakap niya ito dahil umiiyak pa rin ito hanggang ngayon. Hi Daddy! Panimulang bati ni Arabella sa aniyang ama at pinantayan ito dahil nakaupo ito sa wheelchair. Why did you take so long to face me, Arabella? Alam kong nasa paligid ka lang at binabantayan kami ni Maximus. Mas lalong naiyak si Arabella dahil sa sinabi ng ama niya at marahang umiling dito. I do not know how, Dad. Hindi ko pa nakikita si Mommy at meron pa akong isang mission. Do you think I can face you when the fact that I cannot even find Mom? That is the reason why I live, right? I cannot go back without her. Silly. Tanging sabi ni Arturo at kagad niyakap ang ina, ni kinayakap din na mahigpit ni Arabella sa ama. Silly, you think that, Arabella? Araw-araw naghihintay ako sa pagbabalik mo.
Hinihintay kitang bumalik kasi alam kong ikaw lang ang magpapabalik sa dating ugali ng kapatid mo. I'm sorry, Daddy. I'm so sorry. Mas lalo silang naiyak dahil sa naging tagpo ng mag-ama. Matagal ang naghintayan ng dalawa kahit na alam nilang nasa paligid lang ang isa't isa. Grabing pagtitiis ang kanilang ginawa para lang sa pinaka-hinihintay nilang pagkakataong iyon. Si Stella naman ay hinagod ang likuran ng kanyang boyfriend na nakayakap na sa kanya ngayon at umiiyak. Buhat nito si Johanna habang nakadantay ang ulo dito sa kanyang likuran. Everything will be alright from now on, Daddy. Wala tayong problema na hindi malulutas dahil kompleto na tayo. Napangiti si Stella dahil sa pagpapagaan ng anak niya sa loob ng kanyang ama. Masaya siya para sa kanila. Ngunit dahil sa sinabi na yun ng anak niya ay biglang sumakit ang kanyang ulo na ikinapikit niya. Hindi dapat niya yun iniindahin, ngunit mas lumalala ang sakit na yun. Ah! Nagulat si Maximus dahil sa naging reaksyon ni Stella. Nakahawak na ito sa ulo niya ngayon at tila pa sakit na sakit ito. Napahinto naman ang karamihan sa kanilang pag-iyak at napatingin kay Stella dahil doon. Stella? Stella! Tawag nila dito at nilapitan ng babae. Wala nang marinig si Stella sa paligid, ngunit ramdam na niyang napipintong pagkawala ng kanyang malay. Everything will be alright, Stella. Kung noon ay boses lang ang naririnig niya at walang muka, ngayon ay malinaw ng kanyang alaala. Ang tita Rebecca niya nagsabi noon habang nakagiti sa kanya, ngunit ang batang siya ang nakakita noon. Sigurado siyang maniniwala siya doon. Pero ngayon ay kitang-kita niyang kakaibang emosyon sa mata nito at yun ay ang takot. Tita Rebecca. Yan ang huling nasabi ni Stella bago siya tuluyang mawala ng malay at mabuti na lang ay nasalo siya ni Maximus. Gulat na napatayo sa Zephyr dahil sa kanya nakita mula sa kanyang laptop. Kalat na kalat sa buong mundo ngayon ang pagiging mag-partner ni Maximus Goldman at ni Stella Juarez. Unang kita pa lang niya sa babae lalo sa brown na mga mata nito na katulad ng sa kanya nagsimula ng bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lalo na nang mabanggit nito ang tungkol sa pagiging ampon nito. Dali-dali siyang naghanap ng information tungkol sa pangiging wala siyang makita kung kaya siya na mismong gumawa ng paraan. Matapos ang halos 1 oras ng paghahanap ng sagot ay nakakuha na siya ng sagot na ikinaiyak niya. Siguradong matutuwa ang kanyang mga magulang sa oras na malaman nila ang totoo. Agad siyang umalis sa library room at dinalang kanyang laptop para ipakita yun sa kanyang nobya. Hinanap niya ito at naabutan niyang babae sa kanilang silid at nakatanaw sa labas ng veranda nila. Love, I have a good news. Malakas na sabi ni Zephyr na ikinalingon ni Princess sa kanya. Alam ko na kung sino't nasaan ang ate ko. Ang nagtatakang mukha ni Princess ay napalitan ng pagkagulat dahil sa kanyang narinig. Alam mo nang si Queen ang kapatid mo? Agad na nawalang pagka-excite sa mukha ni Zephyr dahil sa narinig mula sa kanyang nobya. Queen? Aha? Hindi ba siya? Natatauhang sabi ni Princess dahil kita niyang pagtataka sa mukha ng kanyang nobyo. Meron kang hindi sinasabi sa akin, Princess. Seryosong sabi ni Zephyr. Mas lalong kinabahan si Princess dahil tinawag na siya nito sa kanyang pangalan. Alam niya seryoso na to kapag pangalan na niyang tinatawag sa kanya. Hindi niya alam kung ano sasabihin niya at gagawin. Ngunit dahil nadulas na rin naman siya, ay wala siyang ibang magagawa kung hindi ang sabihin ng totoo dito. Huminga muna siya ng malalim bago tuluyang nagsalita. Si Queen ay nagpapanggap lamang. Disguise niya yun at ang totoo ay siya talaga si Stella. Ang nawawala mong kapatid. Nalaman ko to noong araw na pumayag si Queen na sanayin tayo. Ang kapalit nun ay ang pagtatago ko sa katotohanan. What? Naguguluhang tanong ni Zephyr sa kanya. But why? I thought si Stella Juarez ay ang ate ko. Tila malungkot na dugtong nito at napaupo sa dulo ng kanilang higaan dahil sa panghihina. Binitawan na rin niya ang laptop doon dahil wala na yung silbi. Love, si Stella Juarez at Queen ay iisa. It means siya ang ate mo. What? Are you being serious right now? Tila nagliwanag ang mukha ni Zephyr nang marinig yon. Sunod-sunod namang tumango si Princess at ngumiti dito. Para siyang girl version mo, love. Kamukhang kamukha mo siya.
Hindi na napigilan ni Zephyr ang maiyak dahil sa sinabi ni Princess at niyakap biglang kanyang nobya. Makikita ko ng ate ko. Masayang sabi nito, ni kinatango ng nobya niya at niyakap ito ng mahigpit. I'm sorry if hindi ko kagad nasabi sa inyo at naglihim pa. I try my best to hide it tulad na rin ng gusto ng ate mo. Humiwalay si Zephyr kay Princess at tumiling dito. No, it's okay love. Ang mahalaga alam na natin kung nasan si Ate Stella. Hinalikan niya sa labi sandali si Princess pagkasabi niya noon at agad na tumayo. Halika, puntahan natin sa bahay sila Mommy at Daddy. Siguradong matutuwa sila sa ibabalita natin. Ngumiti si Princess sa kanya tumango dito. Ngunit nang palabas na sila, ng kwarto hinila niya ito at ikinahinto ng lalaki. Bakit love? Kunot nung tanong nito sa kanya. Naalala kong sinabi niya sa akin na meron siyang bagay na dapat patunayan sa magulang niyo. Kaya siya nagpapanggap sa inyo. Kung tamang pagkakaalala ko tungkol ito sa tumayo niyang magulang, hindi daw ito ang tunay na dumukot sa kanya. Napaisip sandali sa Zephyr dahil sa sinabi niya ni Princess. Kung hindi ang mga ito ay sino? Sa bagay, tulad na rin ng sabi ng ate niya sa kanyang interview, ay kahit nasabihin nitong ampon siya hindi niya makikita na pinahirapan siya ng mga ito dahil mukhang masaya pang magkwentong ate niya. Hayaan mo love, sila mommy and daddy nang bahala doon. Alam ko naman na maniniwala sila kay Ate Stella. Napatango na lamang si Princess dahil sa sinabi ni Zephyr at umalis na sila doon. Mabilis ang patakbo ni Zephyr ng kanyang sasakyan dahil excited na siyang ibalita sa magulang ang balitang yon. Dahil maaga pa inakala nila na nasa bahay ng mga ito, ngunit maaga palang umalis ng mga ito para pumunta sa hideout kaya wala kagad din silang umalis doon. Siyempre bago tuluyang makarating sa hideout ay sinuot din muna ni Zephyr ang kanyang disguise at dali-dali silang pumunta sa office ng magulang nito. Yun ang unang beses na tatapak siya sa office ng mga magulang dahil na rin hindi siya pumupunta doon kung hindi siya ito pinapatawag para sa isang misyon. Kasama yun sa kanilang pagtatago dahil ayaw nilang malaman ng maraming tungkol sa pagiging pangalawa niyang anak. Iniiwasan ng magulang niya na maulit ang mangyari pagkawalang ate niya at naintindihan niya yun kaya wala siyang problema. Isa pa hindi nagkulang sa pag-aalaga at pagmamahal ang kanyang magulang sa kanya. Sa totoo nga lang ay siya pang nakokonsensya dahil dalawa dapat sila ng ate niyang nakakaranas at ramdam na pagmamahal ng kanilang mga magulang. Nang buksan nilang pinto ng walang katok-katok ay napahinto sa pag-uusap ang magulang niya si Clark na ipinagkatiwala sa kanya ng ama upang bantayan siya. Nagulat ang mga ito nang makita silang dalawa doon. Prince, Princess, what a surprise! Sabi ng kanyang ama at alam niya nag-iingat lang ito na baka meron silang ibang kasama at malaman ang tungkol sa kanila. Isinara ni Zephyr ang pintuan at nilock yun. Wala kami ibang kasama daddy. Seryoso niyang sabing kinatango naman ito at agad na tumayo ang ina at lumapit sa kanya upang halikan siya sa pisngi. What brings you here anak? Ito ang unang beses na pumunta ka dito na hindi namin pinapatawag. Tanong ng ina sa kanya ni kinatango niya. Binati din ito si Princess at tinalikan din sa pisngi. Ganon kasweet ang ina sa kanilang dalawa. Lalo na turing sa kanila nito yung mga anak na talaga kaya nga gustong gusto ni Princess kasama laging magulang ng nobyo eh. It's about Ate Stella. Alam ko na kung nasan siya. Kaagad na nawalang ngiti sa labi ng kanyang ina nang sabihin niya yon. Maging ang kanyang amay napaseryoso dahil doon, habang si Kent naman tumayo mula sa kanyang kinauupuan at nagsalita. Ang mabuti pa'y maupo na muna kayo dito. Sabi nito tinurong mini sala na naroroon. Nagtataka man walang nagawa ang dalawa kung hindi ang maupo doon. Sumunod din sa kanilang magulang at naupo din. Nagkatiginan silang dalawa ni Princess at parehong naguguluhan. Ang mas ipinagtataka nila pareho ay tila hindi na nagulat ang mga ito sa ibinalita ni Zephyr. Ibig sabihin, may alam na mga to? O malamang ay napanood din nilang interview na ate niya at nag-imbestiga agad ang mga to. Naalala ni Zephyr na si Queen ang pinag-iimbestiga nila kung nasa na ate niya at huling balita nito mula sa kanila ay malapit na nila itong makita. Mommy, Daddy, bakit parang hindi na kayo nagulat sa ibinabalita ko? Alam niyo na ba kung nasaan si Ate Stella? Putol na Zephyr sa katahimikan at nagkatinginan naman sandali ang mga magulang niya.
bago tuluyang sumagot ang ama sa kanya. Ang totoo niyan ay alam na namin matagal na. What? But how? Naguguluhang tanong ni Zephyr sa kanila. So all this time tinatago niya sa akin ang totoo? Malungkot na tanong niya sa mga to. Anak, we must. Alam namin na alam ni Princess ang totoo. Siguro naman ay sinabi niya sa iyong dahilan ng Ate Stella mo, hindi ba? Ayaw lang namin siyang biglain, kaya hinayaan namin siya. Mahina ang sagot ng kanyang mommy na ikinagulat ni Princess. Alam niyo po? Of course, we know, Iha. Meron kaming matatenga sa paligid at narinig niyang usapan yung dalawa. Sabay na napatingin ng magnobya at nobyo kay Kent na kagad kinatras nito dahil ang sama ng tingin nila dito. Oh, hindi ako yun. Para yun na akong kakainin yan eh. Agad na depensa ni Clark sa kanyang sarili. Anak, hindi talaga si Clark yun. Medyo natatawang sabi ng mommy niya dahil sa nakitang reaksyon ng dalawa. Kung ganun, sino po? Tanong ni Princess sa kanila. Sumeryoso naman ang mga ito bago tuluyang nagsalita. Walang iba kung hindi si. Nang marinig nilang dalawa kung sino yon, ay sabay na lalaki ang mga mata nila sa gulat. Kaya naman pala. Ngayon, naintindihan na nila ang lahat. Nagising si Stella na umiiyak matapos bumalik lahat ng alaala niya noong bata pa siya. Ang tita Rebecca niya, itong huli niyang kasama bago siya tuluyang madukot. Nang madukot siya ng pamilya ni Perlita, ay tinakas naman siya ng tumayo niyang magulang at kamuntikan na silang mapahamak. Dahilan para mabagok siya. Iyon palang dahilan kung bakit nawalang alaala niya noong bata pa siya. Ngayon na malinaw na sa kanya ang lahat, alam na rin niya kung paano siya itrato at mahalin ng sobra ng mga magulang. Hindi na niya nararamdamang naliligaw siya o hindi niya kilala ang sarili niya dahil ngayon, kilala niya na kung sino talaga siya. My love, gising ka na ba? Napalingon si Stella sa nagsalita at nakita niyang pumasok si Maximus sa loob ng kwartong kinalalagyan niya. Nagulat ang lalaki nang makita siya nito nakaupo sa higaan habang umiiyak kaya dali-dali itong tumakbo papunta sa kanya. What happened, my love? Bakit ka umiiyak? Niyakap ni Stella na mahigpit si Maximus pagkatanong sa kanya nito noon at doon ay mas lalong umiyak sa balikat nito. Ang boyfriend naman ay hinagod-hagod ang kanyang likuran para gumaan ang kanyang pakiramdam. Naalala ko ng lahat, Maximus. Naalala ko ng childhood memories ko. Natigilan ang lalaki dahil sa sinabing yun ni Stella. Nagtataka man at maraming gustong itanong ay hindi na muna niya ginawa at mas niyakap na mahigpit ang babae at binigyan ito ng mumunting halik sa buhok. Shh! It's okay, my love. Everything will be fine. Now that you know your past, you're not lost anymore, okay? Marahang tumango si Stella sa sinabi niya ni Maximus. Nagtagal sila sa ganong pwesto ng ilang minuto hanggang sa humupa ng emosyon ni Stella at nagpa siya ng magkwento na sa nobyo. Pinainom muna siya ni Maximus ng tubig bago tuluyang nagkwento at doon inintindihan na ng lalaki ang nangyari. Matapos yun, itinanong niya si Stella kung anong balak niya. Ang sabi nito ay balak niya sabihin yon sa harap nilang lahat kung kaya nagpa siya si Maximus na mag-ayos muna siya at bababa na sila. Pagdating nila doon ay nakatipon ng mga ito at si Johanna kagad na tumakbo sa ina nang makita to. Masaya sila na okay na si Stella, lalo nang walang nag-aakalang hihimatayin to. Okay na rin si Arabella at ang kanyang ama. Nakapag-usap na sila habang natutulog si Stella at miss na miss namang itong isa't isa. Actually, hindi lang sila kung hindi lahat sila. Kung hindi lang nahimatay si Stella ay malamang mas masaya ang kwentuhan nila. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Stella at nagsimulang magkwento sa kanila. Lahat sila'y tahimik at nakikinig lamang kay Stella. Hindi pa niya alam ang totoong rason kung bakit ba nag-away ang pamilya niya at pamilya ni Perlita. Yun ang dahilan kung bakit nabuo ang desisyon niya. Magpapakilala ka na sa magulang mo? Gulat na sabi ng mga ito na ikinatango niya habang nakangiti. Bukod sa malaking posibilidad na alam namang itong totoo dahil sa partnership nila ni Maximus. Ngunit ngayon nakakaalala na siya ay mas gusto niya makasama ang mga to. Miss na niya ang mga magulang. Lalo na iyak siya ng iyak noong mawalay sa mga to. Yes, panahon na para bumalik ako. Pero bago yun ay may gagawin muna ako sa hideout namin. Dahil buo ng desisyon ni Stella, hinayaan niyang mga ito at sinuportahan. Lalo na si Maximus at Johanna.
Kasama ni Stella si Arabella pabalik sa ibang bansa, habang ang iba'y maiiwan muna dito. Pero bago yun, dadaan na muna siya sa library at merong hahanapin doon.